Alright mga kapatid, usapang Russia-Ukraine war mga tol. Ito na yung latest ngayon. Merong proposal si Trump para matigil na daw ang labanan dito sa Ukraine at saka sa Russia. Swapping land, no? Swapping, palitan ng tawag dito, kalupaan o lupain, teritoryo. Which is yan ay hindi sinang-ayunan ng Ukraine. So mukhang walang mangyayaring kapayapaan mga tol. Diba? Ito alamin natin ang detalye mula rito sa WION. Yan, isa tong international news agency mga tol at dito natin, ito ang source ng balitang panonoorin natin at bibigyan natin ng reaction video mga kapatid. No? At pwede ka magbigay ng sarili mong opinion. Sa tingin mo ba tama itong ganitong klaseng proposal o tama ang ginawa ni Zelensky na hindi siya papayag na yung kanyang teritoryo is mapa sa kamay ng iba? Panoorin na lamang natin to. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Shifting our focus, a high-stakes peace plan is taking shape, one that could see Russia and Ukraine swap territories to end the war. So yun daw ang paraan. U.S. President Donald Trump is pushing the idea. No, yun daw ang paraan mga tol para matigil ang digmaan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Swap ng teritoryo mga tol. Yun ang sinasabi rito ni Donald Trump, President Donald Trump, para daw sa kapakinabangan ng parehong bansa. No? Tuloy natin. Territories to end the war. U.S. President Donald Trump is pushing the idea ahead of summit with Vladimir Putin, but it's already facing fierce resistance from Kiev. Siyempre, tututol talaga Kiev dyan. Pero yun na nga yung pinupush ni Donald Trump na mangyari sa magiging meeting nilang dalawa ni Putin. Kasi di ba nitong mga nakaraan mga tol, ang gustong mangyari ni Donald Trump, tigilan na ni Putin etong Ukraine, tapusin na yung gera at nagbigay na nga siya ng ultimatum. Di natin alam kung anong nangyari ngayon dyan sa ultimatum na yan na ibinigay ni Trump. Pero ngayon magkakaroon siya ng meeting kay Putin, kay Russian President Putin, at eto na nga yung kanyang ipinupush para matigil yung digmaan. Pero ngayon pa lang, tumututol na ang Kiev o si Zelensky dito sa dito sa proposal na to. At the White House, Trump said the agreement could be signed soon, a deal that would involve exchanges of land between the two countries. Exchanges of land. He claims it would benefit both sides. The president says this is not just about peace in Ukraine, but about stopping a wider global escalation. He is warning that without a deal, the world risks drifting closer to a major war. Ito pa matindi, kapag hindi daw nangyari itong deal na to, eto mga tol tandaan nyo yung sasabihin ni Trump, kapag hindi daw nangyari itong deal na to o walang maganap na deal sa pagitan ng Ukraine at saka ng Russia, ito daw ay posibleng mauwi sa World War. Pandigmaan mga tol, pangdaigdigang digmaan mga tol. Ako po. He is warning that without a deal, the world risks drifting closer to a major war. There'll be some swapping of territories to the betterment of both. And but we'll be talking about that either later or tomorrow or whatever. Something much better. That could have been a world war. Di ba? Balikan natin. Talking about that either later or tomorrow or whatever. Something much better. That could have been a world war. I think if we didn't come, Ukraine-Russia would have ended up being a world war. And I stopped that. I want to save a lot of lives. I love saving lives. That's what it's about. And you know, when you save lives, you really end up having a peaceful world. No, doon daw pwedeng mauwi itong labanan ng Ukraine at saka ng Russia, World War. Kasi syempre marami nagiging sangkot 'Di ba? Kim Jong-un pa lang 'Di ba? Tumutulong na sa Russia 'yan, nagpapadala ng kanya mga sundalo. Tapos nandiyan pa NATO. Nandiyan pa European Union, Estados Unidos na nagkakahamonan din sila nitong nakaraan ng Russia. Diba? Si Donald Trump nag-deploy ng 2 nuclear submarine niya. Tapos itong Russia kumalas na doon sa INF Treaty. Kumbaga wala nang restriction, wala nang limit doon sa paggamit nila ng kanilang mga sandata. No, wala na. Kumbaga kahit ano pwede nilang gamitin. So doon pwedeng mauwi. No, kapag hindi tumigil o huminto itong labanan ng Ukraine at saka ng Russia. So sabi ni Donald Trump, gusto niyang pigilin 'yun, gusto niyang pahintuin 'yun. Sabi niya, I love saving lives. Sabi niya gano'n. Maganda naman yung hangarin ni Trump. Pero
Nasa Ukraine yung ano ngayon. Ang pagpapasya, kung papayag ba sila dito sa proposal na to o hindi. Kasi ang Russia, ang laki-laki na nga ng Russia. Ito, nasakop na to ng Russia. Itong kulay brown na to. Nasakop na ng Russia yan. Ito, Ukraine, Kiev, ito. Moscow, ito. Ito yung kulay brown, dark brown na to. Ito yung Russia. Ang laki-laki ng Russia, mga tol. Gusto pa nilang kunin tong ibang parte. Russia, meanwhile, is already laying out its demands. The Kremlin claims 4 regions: Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, and Kherson, as well as Crimea, annexed back in 2014. Officials in Moscow say Putin will discuss these claims with Trump in Alaska, calling the talks a challenging but necessary step towards resolution. So dun sila magmi-meeting sa Alaska, si Putin at saka si Trump. But in Kiev, the message is clear. No Ukrainian land will be handed over to an occupier. Yun lang. Diba? Hindi pa nagsisimula yung meeting ni Trump at saka ni Putin, may sagot na agad ang Ukraine. Napakaklaro. Ang sabi ni Zelensky, no? Zelensky pala, hindi pala Putin, Zelensky. Message is clear. No Ukrainian land will be handed over to an occupier. No Ukrainian land will be handed over to an occupier, sabing ganun. Wala daw silang ibibigay na Ukrainian land. Wala silang ibibigay o ipagpapalit, no, doon sa mga occupier o mga mananakop, sabing ganun. Kremlin lays out territorial demands. Kremlin wants 4 regions and Crimea locked into any peaceful deal. No? Yun ang gusto nila makuha. Itong ano na to. Yan, eto. Eto ata yung mga gustong makuha ng Russia. Eto mga yan. In Moscow say Putin will discuss these claims with Trump in Alaska, calling the talks a challenging but necessary step towards resolution. But in Kiev, the message is clear. No Ukrainian land will be handed over to an occupier. President Volodymyr Zelensky says his country's constitution prohibits such a move and that any deal made without Ukraine will not bring real peace. Kasi ayaw rin naman ni Putin ng trilateral meeting. Ang gusto niya bilateral lang eh. So paano magkakaroon ng kasunduan kung hindi kasama ang Ukraine? Kumbaga no? May sarili kang bansa, presidente ka, tapos may 2 presidenteng mag-uusap tungkol sa bansa mo. Silang bahala magdidesisyon kung anong gagawin sa bansa mo. Ang hirap nun. Diba? Made without Ukraine will not bring real peace. Ukrainians will not give their land to the occupier. Ukraine is ready for real decisions that can bring peace. Any decisions that are against us, any decisions that are without Ukraine, are at the same time decisions against peace. They will not achieve anything. Kitam. Ang sabi, kahit anong desisyon daw yan mga tol na hindi sila sang-ayon o against us, sabing ganun ni Zelensky, or kahit na anong desisyon mga tol na hindi naman kasama ang Ukraine, ay walang patutunguhan, walang makakamit na kapayapaan, sabing ganun. These are stillborn decisions. Mukhang hindi matatapos tong labanan na to. Any decisions that are against us, any decisions that are without Ukraine, are at the same time decisions against peace. They will not achieve anything. These are stillborn decisions. They are unworkable decisions. So yun na nga, no? Zelensky has also been speaking with European leaders, including Francis Macron, and leaders from the UK, Estonia, and Denmark to ensure that if a ceasefire or peace framework emerges, Ukraine's allies will have a seat at the table. From Washington to Moscow to Kiev, the stakes could not be higher, and the next move will play out under the glare of the world in Alaska. Sige, para mas maintindihan natin mga tol, parang ganito. Halimbawa, 'di ba, ang China sinasakop yung West Philippine Sea, 'di ba? For example, gusto tayong awayin ng China. Ito example lang naman example. Hindi ko naman sinasabing mangyayari. Halimbawa na lang. Tapos si Trump nakipagpulong kay Xi Jinping. Pinag-usapan nila Pilipinas o para matigil ang labanan ng China at Pilipinas. Ang Pilipinas ibibigay na sa inyo itong West Philippine Sea. Ang matitira na lang sa kanila itong 12 nautical miles territorial waters na lang nila. Tapos hindi naman kasama ang Pilipinas sa meeting. Silang dalawa lang ang nag-meeting. Kumbaga silang dalawa ang nagdesisyon kung anong gagawin nila sa Pilipinas. Diba, tayo ba sasang-ayon sa ganun?
Diba? Tanong nyo lang sa sarili nyo. So naiintindihan natin dito si Ukrainian President Zelensky. Kasi unang-una hindi siya kasama sa meeting eh. Ang gusto nga mangyari ni Putin, dalawa lang sila ni Trump mag-uusap. Ayaw niya nang kasama ang Ukraine. Tapos ang ipinupush na proposal nito ni Trump is swapping land. Papamigay yung lupain ng Ukraine nang hindi kasama yung Ukraine doon sa pagpupulong na yun para daw magkaroon ng kapayapaan para matigil na ang gera. So magbe-benefit naman daw etong dalawang partido. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, what if, 'di ba? Halimbawa, nagkakaroon na ng sigalot sa pagitan ng China at saka ng Pilipinas. Tapos ang nangyari, nakipagpulong si Trump kay Xi Jinping, sinabi, o sige, ibibigay na ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Tayo ba papayag? Diba? So ang hirap, diba? Pero pag hindi tayo pumayag, magkakaroon pa rin ng labanan, magkakaroon ng gera. Pero pag pumayag tayo, matatapos na ang gera, pero para tayong inagawan ng karapatan. Matindi nun mga tol, wala na talaga tayong dating sa mundo nun. Bilang mga tao, ano ang inyong masasabi? Ano sa tingin ninyo ang dapat maging desisyon dyan ni Zelensky? No? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.